nakakasabi lang sa akin ngayon na medyo matatagalan tayo dahil dalawa. Minsan, ito yung mga parts na medyo nakakapagod, nakakawalang gana. Andito rin si Boss Jumza, yung presidente ng NGO Thailand, para tumulong sa atin. So, ayan guys, as I was checking inside sa ginagawa natin, nakita ko si Bank dumating andito. Okay, so etong sa twin pipe natin, gumawa tayo ng breather system. Ayan. So, may breather na sa tappet cover. Kakabit na ngayon ni Pinoy. Okay, so dito sa twin pipe natin, may nakakabit na tayong hub yung pinagawa ko. Tapos, yung Thai style na gulong. Pero nung paggawa pa ako ulit ng bago, pero sinusukat pa namin ngayon kung kasya ba itong malapad na gulong dito sa swing arm. Baka kasi sa sobrang lapad, yung side ng gulong tatama na dito sa swing line. So meron tayong 4-inch, kaso sobrang taas, malaking gulong. Meron tayong 7-inch, kaso, not sure kung kasya ko yung 7-inch dito. Tingnan natin. Alright, so, kanina umaga, in-assemble ko to. Ito yung malapad na wheelset natin para sa twin pipe natin, no? Yung nasa likod ko, pero hindi siya kasya dito, kaya ginawan ko na lang ng paraan. Tinanggal ko yung isang pyesa dito, tapos naglagay ako dito ng isang gauge. Kasi yung original na sukatan, hindi na kasya. Reserve ko lang to sakaling hindi magta-traction yung normal na gulong na ginagamit namin dito sa Thailand. Ayan guys, line na siya guys. Wala nang wobble, walang bounce. Ano? Let's go! So, ayan yung Thai style na wheelset. Ito yung gusto kong gamitin. Pero i-fit muna natin kung pasok pa dito sa existing swing arm or kailangan natin mag-custom din ng swing arm. Alright, so today papunta tayo sa shop. Kunin natin yung twin pipe. Karga lang natin and then we head straight to KOU para magawa na ng full titanium custom exhaust yung twin pipe natin. And then after that, ready for tuning na siya, tatakbo na siya. See you at KOU. Don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it. เนี่ยเคียวไม่บอกว่าไม่ยากไง Right, so nagpa-planning pa ngayon kung paano i-route yung exhaust. Medyo confused pa sila kung paano kasi dalawang side. Medyo malaki yung mga pipe. Di-discuss pa kami, hanapan namin ng paraan. Alright, so it's 7 PM na guys. Dito pa rin tayo sa KOU. 6 hours in. Nagawa pa lang is yung inside tube ng canister, dalawa. So I think this is gonna be a very long night. I'd be happy to go home at around 1 AM but I doubt. Pero tingnan natin yung progress mamaya. So wala lang, gusto ko lang i-share sa inyo na ganito. On Facebook kasi, on social media, nakikita nyo lang is yung mga highlights, mga good times, resulta and everything. But behind all of that is
so much hour I put in, the team puts in para lang magawa. Like as simple as an exhaust normally takes 13 straight hours to make. And that means 13 hours ako andito sa shop, warehouse, sa factory, whatever you wanna call it. Walang aircon, walang nothing fancy, just a regular warehouse, factory. Mainit, of course, it's Thailand. So, minsan, ito yung mga parts na medyo nakakapagod, nakakawalang gana. Kasi sobrang tagal, sobrang hirap mag-communicate. Kasi halos lahat sila zero English. So imagine, magawa kayo ng very important, very critical part ng makina mo, which is an exhaust system. But you can talk. Magta-type ka sa Google Translate. Magta-type siya sa Google Translate. Magdo-drawing kayo sa papel. Magtuturo-turo kayo doon sa motor. It makes it twice or 3 times as harder. But it is what it is. But wala lang, like minsan sobrang nakakapagod lang. Just sharing it to you. Hopefully, when you get to see all these, mas ma-appreciate nyo yung mga efforts natin, manalo man or matalo. Ma-appreciate nyo yung mga builds, and etc. Yes, we're getting top quality custom parts. But my point is, it's not what you think na sabihin ko lang, gawin mo akong tambutso, isang ganon. Nasa aircon lang ako sa bahay, ihahatid sa bahay, tapos na, no? When I want an exhaust, when I need an exhaust, I go to the factory where they make it. I stay there. How many hours man yung kailangan nila gawin. I'm here. I eat here. I eat outside. I just order. Yeah, it is what it is. So, I just hope na pag nalaman nyo to, nakita nyo, mas ma-appreciate nyo yung efforts natin and everything, no? Because it's really hard. Pakita ko sa inyo later. Maybe in about 2 hours, may something na ako pwede mapakita sa inyo. Ngayon, yung tubo pa lang sa inside ng muffler. So, ayan, transfer na yung motor dito. Yung owner mismo, as usual, gumagawa. So, yung mga parts na nandyan, mga piece ng mga tubo, yan yung gusto niyang sukat that he thinks is best for our setup. So, kakasabi lang sa akin ngayon na medyo matatagalan tayo dahil dalawa, and then custom lahat, and it has to be exactly the same. Pare-pareho yung buga ng dalawang tambutso. We just have to wait. Pero eto na siya, they're working on it. So, eto na yung mismong muffler natin. May plastic because pag titanium hindi mo dapat hawakan na walang gloves. So, dalawa to. Nakaganon. Para going to the side siya. You can see. Para hindi dumiretso dito sa paa ng rider. So, it's like this. Really good. Tapos, full titanium. Ayan. Lalagyan pa natin ng logo mamaya. Nagawa pa yung pipe mismo. Ayan. So, if you can see, all that pipe there is going to be one piece per side. We'll weld yan together by Mr. KOU himself. Alright, so yung right side, okay na. You can see, ito may extra pen kasi nilayo namin sa radiator para hindi masyado uminit yung makina. And then yung dito, pinasok namin inward para hindi tumama sa paa ng rider, mag-burn out sa pag-apak dito. So that's all good. Kino-confirm lang sa kabila na almost it's not perfectly identical dito kasi may kailangan iwasan na oil line. So, we're almost there.
Kakapitan na lang to ng logo. So, ayan, nag-prepare na sila para kulayan yung titanium. That's the left side. And then yung right side is here, sa kabila. Pakita ko sa inyo. Gold na siya. Yan yung request color ko. Pinapalamig na nila sa fan. But ang request color ko is for it to be gold. Kasi gold theme yung motor natin. Yan, gold. Alright, so ayan na guys. Kakabit na sila ng left side exhaust. Yung right side, nakabit na. There, if you can see, it's gold. Kasi yung motor natin is gold themed. Boss is here. Walang iwanan. Overtime lahat ng crew. It's 1:30 AM. Pero, trabaho pa rin sila. No complaints. Yan yung serbisyo ng KOU. Number 1, top notch. Galing pa ng performance ng exhaust. Babait pa ng mga tao. Isipin mo, 1:30 AM. Pero yung boss nandyan. Hindi ka ito tomorrow. Kung simulan today, tatapusin today. Imagine 2 sides yan ng exhaust. Tinapos. Filipino racers, we're taking first place. Alright, so tapos na yung twin pipe natin, made by Pico himself. After this, tuning na lang, and then hanap tayo ng sprocket for the setup, and then we're ready to go race. So again, thank you very much, KOU. Thank you. The best. Number 1. Alright, so today papunta na naman tayo ulit. Third time papunta sa tagagawa ng chassis natin sa mga drag bikes kay K2. 2 beses na tayo na move. So sobrang delayed na naman tayo ulit. Pero hopefully today hindi na tayo ma-move at simulan na yung frame natin. So yung engine nasa likod ko, pati yung isang drag bike natin. Kailangan din gawa ng swing arm na mas malapad at mas mahaba ng mga 4 inches. So, update ko kayo in a very short while. Alright, so nandito na tayo sa shop ulit. Baba natin yung makina and then we'll see kung anong sasabihin ni Pikeng. Nandito rin si Boss Jumza, yung presidente ng NGO Thailand, para tumulong sa atin para magawa na yung una pa nga siya sa atin dito. Ayan yung van niya. Nandun na sa shop. Let's go. Pasok natin yung makina guys and we'll see. Dito na si Ijam. Alright. Guys, binibidyohan ni Boss Jumza motor natin. Type na type niya. Alright guys, so etong nasa harap natin. Ito na yung raw material na gagawing swing arm. Start na sila. So etong dalawa aluminum. Ito stainless. Kakating na dyan. So mamaya, pag natapos na lahat ng small pieces, i-weld up na nila together. Mahaba yan kasi nag-request tayo ng plus 4 inches. So, at least they're working on it now. And we'll see kung ano progress natin today. Right guys, so for now, eto na yung progress. Nakasalang na sa jig. Naka-bend na rin. Ito yung isa, yung stainless. Na sila ng center brace and yung swing arm itself. I-weld up na lang yan nila tomorrow.
be ready by around noon time tomorrow. So whole afternoon, yan lang yung ginagawa nila. Ayan. Guys, nagtitrim off para ma-perfect yung angles and everything ng swing arm. So ayan guys, as I was checking inside sa ginagawa natin, nakita ko si Bank dumating andito. Nakita ko sa inyo. Dumating si Bank. Sine-check yung motor natin. No? Ayan. That's okay. Sine-check niya. เครื่องแบบนี้ตัวขี่ถึงใจเลยอ่ะไม่ต้องเน้นเลยอ่ะ What's he saying? He said he's really happy with the engine, but he said he doesn't worry about the time for sure. Alright guys, so gabi na. As you can see, nandito pa rin tayo sa shop ni K2. Tinitingnan natin yung progress ng mga swing arms natin, which is ginagawa naman, to be fair. So, in fact, nag-welding na nga pala nung isa. I thought tomorrow pa sila mag-weld, but right now they're welding it. Andito na, pakita ko sa inyo. After neto, uwi na muna ako. Balik tayo tomorrow morning dito. Ito yung wini-weld niya yun. Ayan, so naka-shape up na yung isa. Good, so bukas stainless na naman. Ito, isa. Inuna na muna yung aluminum. Check sila ng sukat. So confirm na tama lahat. So ayan, kino-confirm niya yung mga sukat na even lahat. Then tomorrow magwe-weld na ng supporting brace sa taas. So ang next niyang i-weld guys is yung shock mount. Ayan. Shock mount will be next. And then more or less 90% tapos na yung aluminum swing arm. Ang kailangan na lang bukas is yung additional support brace on top of the swing arm na pina-additional ko lang, which normally wala naman yon, pero dito makakabitan ko para sure lang na hindi magbaluktot. So yeah, ayan, okay na. Alright, so ayan na guys, almost complete na siya. Pinapalamig na lang nila sa electric fan. Ang kailangan na lang dito bukas is yung brace here pag ganon around sa kabila. Yeah, yan na yun. It's longer. Bukas na naman yung stainless. So we'll come back tomorrow for the bracing and then after yung stainless na. Kakabalik lang natin dito sa shop K2. Ito yun na yung inabutan ko. Tapos na yung aluminum version, naka-brace na and all. May dala tayo ditong speed sensor kit. Hanap pa tayong paraan makakabit to kasi may mga bracket, may mga braces na, parang wala ng space. Kailangan kasi natin to para sa traction control, launch control, wheelie control. So, we'll see. Kabit muna natin tong bagong swing arm. So, ayan, nagsusukat na kami ng length ng wheelie bar. Swing arm mounted lang kami. Then, baka mag-rigid suspension na lang kung hindi kaya ng suspension. Anyway, makapal naman yung rear tire. Alright, eto siya. Kalas na ulit. Magwe-weld na nung mounts para sa wheelie bar. Ito na yung material para sa wheelie bar. Ayan, nagma-mock up sila para sa mounting points ng wheelie bar. Right guys, so wini-weld na yung bracket ngayon para sa wheelie bar. Top mount yan, and then yung lower mount somewhere here will follow later. So ayan, mounted na yung bracket sa bottom. So yung wheelie bars galing dito, pag ganon. Enter natin sa background.
Pinaplano pa niya yung dito sa mismong wheelie bar. Right, so sa bottom part, naikabit na. Magme-measure na lang kami ng height. And then, gagawa na nung sa top part. So, dito, ginagawa nila ngayon yung shock, replacement sa shock natin para maging rigid na for the wheelie bars. Hindi na muna natin gamitin yung Öhlins monoshock. Ito yung replacement. So ngayon, umalis muna tayo doon sa shop ni K2. Punta muna tayo kay JTK, yung gumagawa ng custom hubs natin na CNC. Kailangan natin mag-spare ng hub tsaka mag-redesign yung mas matibay kasi ang gulong natin ngayon sobrang lapad na. Tingin ko wawasakin niya yung hubs. So magpagawa tayo ng mas matibay, mas makapal na hub. On the way tayo doon ngayon. Mag-discuss tayo para magawa na nila. Alright, so andito na tayo sa paggawaan ng CNC hub. Ito yung factory nila. Ayan. So mag-design tayo ngayon. So andito tayo sa paggawaan ng hub. Mag-design tayo ng racing hub natin na design natin para sa mga units natin. Alright. อ๋อจะเอาความโตแบบนี้ โตใหญ่ this side is big, right? I think the bigger diameter the stronger. ถ้าใหญ่กว่า Because ours is like this now, right? Yeah, ours is like this size. ก็ถ้าความโตอันเนี้ยมันคือระยะ Right, so we're back dito kay K2. Galing sa kay JTK. So hopefully tapos na yung wheelie bars. Tingnan natin. Alright guys, so ayan, tapos na siya. Pasensya na, medyo maingay yung background kasi nasa shop tayo, may nag-grinder. But yan na yun. Wala natin ngayon. Swing arm. And then rigid na siya. Show na lang, then testing na tayo. Let's go! Alright guys, so if you remember no, last time pumunta tayo doon sa nagagawa ng custom CNC hub natin. Nag-chat sila sa akin just today, tapos na yung hub, pwede na i-pick up. So we're driving there now, and then tingnan natin kung ano yung resulta ng latest design natin. Pero based sa picture na nakita ko, all goods yun na. Mas matibay and all. Let's go there. Alright, so andito na tayo sa factory ng hub. So, kakarating lang natin. Tignan natin yung hubs natin ngayon. Alright, so eto na yung hub natin. Dalhin na natin diretso sa shop. Tapos ako na mag-assemble nito. Tanggalin natin yung nakakabit ngayon sa motor. Kasi very big chance mababasag yon. Ito na yung kabit natin. Okay, so ito, nakabitan ko ng engine sprocket. Then after, mag-a-align ako ng wheelset. Ito, align ko yung wheelset para palitan ko na yung hub. Kasi ito yung lumang hub natin. So after that, kakabitan na rin, bago na yung hub, kakabitan natin ng sprocket sa likod. So waiting na lang siya sa chain. Ito na guys yung bagong engine sprocket natin, 428. Assemble tayo ngayon ng wheelset sa likod. Alright, so ito na yung wheelset niya ngayon. Since yung hub natin is hindi ganun kakapal, pati dito na side sa kabila.
Palitan natin ng bago. So ako na mismo mag-a-align nito. Gawin na natin ngayon. Third hub natin. Ito yung hub natin. Mas malaki. Mas makapal. Beefier to. Alright, so dito na kami ngayon sa shop. And finally, andito na si Mike. Yan, the only one that knows fuel tech. So, activate na natin to. And then, dyno tayo. Chine-check na lahat. And then, activate na. So, I think ready na tayo magpaandar. Test natin and then, tingnan natin. So, ready to tune na. Natin ang base map. So nakita nyo kanina, tatapusin na lang na ang break-in period niya, and then after that magda-dyno na tayo. So ito yung first to start kanina, pero ito yung last to dyno kasi kailangan pa nga ng 4 more sessions para sa break-in niya. So last day na to, but since kumandar na yung 4 na motor natin, all goods na tayo. So, see you at the dyno. We take the spirit to guide in the space for